Happy Lord's Day po sa inyong lahat. Salamat sa Diyos sa umaga na ito at tayo po ay papatuloy sa ating series sa Hebrews. Salamat Kuya Bert sa pagbasa ng ating text ngayong umaga. And ang title po ng ating sermon for today ay nakalagay naman po dyan sa inyong program, Run Well and Finish Well. At mga nakaraang linggo sa ating pong pag-aaral ng Ephesians ay tinuruan tayo ni Pastor Derek sa pamamagitan ng salita ng Diyos kung paano lumakad sa pag-ibig, lumakad sa liwanag at lumakad sa karunungan. So mula paglakad, ngayon naman ay tatakbo tayo. Ganda ng progression, di ba? Kaya sana nagbaon kayo ng running shoes at energy drink dahil mula sa paglakad ay tatakbo naman tayo ngayon. Let's pray. Our Heavenly Father, aming Ama, we submit to your word. We submit to your wisdom. We submit to your correction and discipline. And we submit to your sovereign will. Sa aming pakikinig, Ama, ngayon, ng mga salita na nanggagaling sa iyo mismo. Father, we pray that you work mightily sa bawat isa sa amin. Mas lalo mo kaming turuang magpakumbaba, lalo mo kaming turuang magpatawad, lalo mo kaming turuang sumunod sa iyo. At mas lalo mo pa kaming turuan na tumingin kay Kristo. Hanggang kami na yung nagtuturo at umaakay sa iba. Paalala mo sa amin na tinawag mo kami hindi bilang mga tagapakinig lamang, kundi bilang mga tagasunod ni Kristo. In Jesus' name we pray. Amen. So, run well and finish well. So, it has something to do with running or sa pagtakbo. Sinong mga runners dito? Si Ezer araw-araw mayroon niyang may update yan sa kanyang running journey Asan ba? Baba. Naalaman na niyang sasabihin ko siya. And then, meron pa ditong mga yun. Si Kuya Aji, si Ate Dory, yan, yung mga runners dyan. At kahit yung aking asawa at yung aking mga anak ay nahilig din sa running. At inalitulad dito nung author, yung buhay Kristiyano sa pagtakbo. Kaya nga sabi sa verse 1, di ba? Let us run with endurance the race that is set before us. Run with endurance. At all throughout the duration po ng sermon ngayong umaga ay mas gagamitin ko po yung ESV or English Standard Version. Sundan nyo na lang po ito sa Tagalog kung MBB po yung gamit ninyo. And pagdating sa running, merong mga real runners, mga totoong runners, at meron ding mga posers. Sino yung mga posers? Ano yung mga posers? Yung mga posers, tumatakbo yan para magpa-cute lang. Bago tumakbo, magpipicture muna. Di ba? Para magpo-post mo na yan sa FB. Goal for the day. Yan, 5K or 10K. At then, siguro tatakbo ng mga hindi 5K or 10K, mga 10 steps. And then, mapapagod. And then, hihinto. And then, magpo-post ulit. Magma-my day. Running is life. Nakaisang kanto lang, running is life na agad. And then, didiretso na yan sa lugawan.
Well, no offense sa mga posters. Okay sa akin yan. Kasi kadalasan dyan naman nagsisimula yung hilig ng isang tao sa isang bagay, sa pag-testing or pagpo-post muna. Pero ang kaibahan ng isang tunay na runner sa mga posters, ang tunay na runner, hindi yan hihinto kahit pagod na. Hindi rin yan hihinto kahit sumakit yung paa, yung binte, yung hita, o kahit anong sumakit sa katawan ng isang runner, hindi yan hihinto sa pagtakbo. Diretso pa din yan. Hindi yan hihinto kahit umulan. Hindi rin yan hihinto kahit madaan sa ihawan. Hihinto lang yan when the goal that is set for the day is done. At nakakatuwa kasi maraming Pinoy ngayon, di ba? Ang nahihilig sa running. Tawag nga sa panahon ngayon, di ba? Running era. At maraming mga Pinoy sumusubok dito sa running. And maraming nagpapatuloy, pero may mga tao din na after subukan yung running ay ayaw na. Ayaw nang ulitin. Kasi syempre mahirap, especially kung nag-uumpisa ka pa lang. So pwedeng sumakit yung part ng katawan mo, yung paa mo especially, and then yung legs mo, yung tagiliran, di ba? Yun ang kadalasang sumasakit kapag tumatakbo. And then balikat din yung ulo, and then pag bumili ka ng mahal na sapatos, sasakit yung bulsa mo. Buti na lang, bigay lang yung sapatos ko. So meron ang ayaw umulit. Pero meron din namang mga sumasali sa mga marathon and mga races na hindi na nakakatapos at sumusuko na dahil sa hirap, lalo na kung yan ay mga 42K, 50K. Mahirap naman talaga. And that's okay. Wala namang problema sa ganun. At marami pa namang next time or mga next races na pwede siyang umulit. Okay lang na tumigil or mag-quit sa running. Ang hindi okay ay yung sumuko ka sa iyong Christian race. Ito, yung pinaka-importanting race na kailangan nating tapusin at hindi pwedeng sumuko. And so, sa text natin, binibigyan tayo ng motivation kung paano natin ito matatapos o magagawa. Because physical running is not about being the fastest, but about building endurance, patience, and mental toughness. At bawat isang Kristiyano ay kasali sa race. The moment na nagtiwala ka kay Kristo, you're part of the race. Kasama ka ng tumatakbo. From that moment onwards, tayong mga umaasa kay Kristo, we keep on running by keeping our faith and by our obedience sa lahat ng inuutos niya sa atin. And our finish line is in heaven. At ang ating medal or reward ay si Kristo. So, sino na sa inyo ang gustong makarating sa finish line? Wala pa naman siguro. Wala, dahil finish line is in heaven. So, dito muna tayo. Makinig muna tayo ng sermon for today. Although, it's very exciting to get to heaven and to meet yung ating Panginoong Jesus. Nilagay tayo ng Diyos sa buhay natin, sa sitwasyon natin ngayon para takbuhin yung takbuhin na para sa atin. And ang gusto ng bawat isa sa atin, ng mga elders at ng personally gusto ko sa bawat miyembro ng BBCC is to stay in this Christian race at huwag huminto. Kung paano natin magagawa yon? The scripture, yung Bible, ang magtuturo sa atin at magmomotivate sa atin on how to run with endurance. At tulad ng actual running, hindi rin madali yung Christian race. Marami rin tayong mga pagdadaanan na hirap. Kaya nga tayo binigyan ng instructions from the book of Hebrews. And if we follow these instructions, we will not only run well, we will also finish well. So let's jump in sa ating text. So verse 1 starts with an encouragement or motivation. Sabi diyan, therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses.
Sino yung mga great cloud of witnesses na ito? Yung context nito ay galing sa chapter 11. Yung word na therefore, or sa Tagalog, kaya nga, is very evident na kaya nga, it's very obvious din na chapter 12 is connected sa chapter 11. Kung saan binanggit yung mga men and women of faith, sina Abraham, si Sarah, si Rahab, si Abel, si Enoch, Noah, Moses, Gideon, Barakat, kung sino-sino pa, at yung mga prophets. Sila yung mga tinatawag na so great a cloud of witnesses, or the champions of faith from chapter 11. At ang sabi sa text, we are surrounded by so great a cloud of witnesses. Sa MBB, napakaraming saksi. So this passage may suggest na yung mga famous characters of the Bible are watching us from heaven. Posible yun. But my concern here is, walang ibang verses sa Bible that strongly support that claim. So, yung passage may suggest, pero walang strong evidence dun sa suggestion o sa claim na yon. And the word witnesses, yung word na witnesses dito, sa ancient Greek translation ay martyron, kung saan kinuha yung word na martyr. So kung ganun nga, kung totoo man or hindi, pero kung totoo man na nakikita tayo ng mga famous characters sa Bible watching us from heaven, pwede ba tayong humingi ng tulong sa kanila? Pwede ba tayong manalangin sa kanila? No, syempre hindi. Dahil sabi sa 1 Timothy chapter 2 verse 5, for there is only one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. So si Kristo lang ang daan patungo sa Ama, wala nang iba. Pero mas possible na ang meaning lang nito is we are surrounded by so great cloud of martyrs. And the author is simply encouraging yung mga early Christians on how their forefathers lived and died with faith and for their faith. And remembering them, yung buhay nila, at yung mga pagtitiis nila should give them encouragement. Paano ito makapagbibigay ng encouragement sa kanila? Just imagine na sila nagbabasketball. Imagine nagbabasketball ka sa isang court, tapos may mga jersey or pictures ng mga Hall of Famers like Michael Jordan or Kobe Bryant. And every time you play yung basketball dun sa court na yon, nakikita mo yon, yung mga Hall of Famers na yon. And it should encourage yung naglalaro ng basketball na kung kaya nilang maging champion, kaya ko din. It's not impossible. If they can finish the race, kaya mo din. At ang siguradong sinasabi dito ng author ay kung kinaya ni Abraham, David, and Moses na tapusin yung race that was set before them, napagtagumpayan nila ang lahat ng kanilang mga pinagdaan ng hirap, pagtitiis at paglaban sa kasalanan because of their faith, comparing yung tiniis nila doon sa liit ng pagtitiis natin ngayon, sinasabi ng author na magagawa nyo rin yan, kaya nyo din yan. And the key point here is that their lives are source of encouragement. Encouragement. Yung pananampalataya nila sa Diyos, ang nagtaguyod sa kanila, even in the face of impossible situations. And we have the same faith. Yung pananampalataya nila, pananampalataya din natin. We have the same source of faith. We have the same God, and we have the same victory dahil kay Kristo. So he's encouraging yung mga Christians at sinasabi niyang, kapatid, kaya mo yan. Kaya mo din yan. Hindi ikaw yung unang nagtiis sa problema na yan. At yung mga nauna sa'yo, napagtagumpayan na yan. Kaya magagawa mo rin yan ng may pananampalataya. Hindi sa sarili mong lakas, of course, at hindi
Hindi rin naalis dito yung tulong ng Holy Spirit. At alam naman natin that God's grace is sufficient sa bawat isa sa atin, sa lahat ng ating pinagdadaanan. Pero kadalasan kasi, hindi na yung biyaya ng Diyos yung problema. Kadalasan, tayo na yung problema. Ano yung tinutukoy dito ng problema? Tuloy natin yung basa sa verse 1. Sabi doon, let us also lay aside every weight and sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us. Pinaghiwalay dito yung every weight and sin dahil magkaiba yon. Pero pareho yon na kailangan nating i-lay aside or tanggalin sa buhay natin. At sa pagtakbo, we need to run light. Hindi pwedeng ang dami-daming nating dala. So, umpisa natin sa every weight. We need to lay aside every weight. And this is the burden. Ito yung burden natin, yung mabigat. At ano ba yung weight? Ano ba yung weight that we need to lay aside at bakit itong kailangan tanggalin sa buhay natin? So from the word weight, ito ay mabigat, pabigat. Ito yung mga bagay na although hindi naman itinuturing na kasalanan or masama at maaaring hindi rin explicitly na ipinagbabawal sa Bible, pero ito yung mga bagay or ito yung sumasayang sa oras natin, sa lakas natin, sa pera natin, na pwede naman natin gamitin sa mas wise na paraan. Maraming mga bagay na maaaring nagiging pabigat sa ating pagtakbo bilang Kristiyano, tulad ng family problems, masyadong pagiging mahiyain, ayaw makihalubilo, pagkakaroon ng fear to be rejected, at marami pang iba, depende sa tao. Pero, how can we identify kung ang isang bagay ay isa lang weight sa ating Christian race, isang pabigat? Dito natin may apply, natutunan natin last week na pinreach ni Pastor Derek, yung paglakad sa karunungan. Kailangan natin ng karunungan para ma-identify or we can discern yung mga bagay that we need to lay aside na wala naman talagang pakinabang sa atin bilang isang Kristiyano. Una, yung paggamit ng oras, use of time. Ilang oras tayo nanonood ng Korean novela? Ilang oras tayo nag-social media? Ilang oras tayo nag-online games? Ilang oras tayo nakikipag-chismisan? At kung ano-ano pang mga gawain na umuubos sa oras natin na minsan wala namang kakwenta-kwenta, pero inuubos natin yung oras natin sa mga ganong mga bagay. And then there's use of energy. Paano ba natin ginagamit yung lakas natin? Minsan yung mga family problems, minsan wala naman tayong magagawa Di ba? At kailangan lang talaga nating magtiwala sa Diyos, ipanalangin. At di naman natin kayang baguhin yung ugali or character ng isang tao. Pero sometimes we exert a lot of energy sa mga ganong mga bagay na ang Diyos lamang yung makakagawa. Yes, we need to do something. Pero beyond dun sa kaya natin gawin, ay ang Diyos na yung bahala doon. Minsan, we overthink dun sa mga problems. Sayang ang brain cells natin sa mga ganitong mga bagay na wala naman tayong magagawa. And then there's use of money. Too much possession. Too much vacations. Or masyadong pagbayo natin sa kayamanan na umaagaw din minsan sa ating kapayapaan. We need to lay them aside kung hindi na pala ito nakakatulong sa ating pagtakbo bilang isang Kristiyano. And then may mga bagay na mabuti. Pero, pag masyado ng madami, kailangan na rin nating tanggalin. These are the good things na maaaring nakakabigat sa atin. Dahil minsan, too much of a good thing is a bad thing. Like kung marami kang masyadong ministry involvement,
Marami kang masyadong ginagawa na nawawala na yung focus mo sa yung personal spiritual goals. Na-exhaust ka na, nauubos ka na dahil sa sobrang dami ng ministry mo. O kaya yung pagkakaroon ng kaibigan, hindi yan masama. Pero kung masyado ka ng maraming kaibigan o barkada, yung umaga ka na sa pakikipagbarkada, mali na yon. At kung masyado kang magaling makisama, hindi ka humihindi, puro ka oo. Kahit nakakasama na sa'yo, hindi rin yun mabuti. And some good things talaga, we need to have yung discernment and wisdom na galing sa Diyos on how to manage yung mga blessing, yung mga mabubuting bagay na binigay sa atin ng Diyos. And then there's pain. Yung mga pain and bad experiences natin, maaaring nakakapagpabigat din sa atin. Hindi ko alam kung ano yung pinagdadaanan or kung may pinagdadaanan ba yung kahit sino sa atin ngayong umaga. Pero alam ko kung gaano kabigat yung pagdadala ng sakit at kalungkutan, lalo na sa mga bad experiences na mahirap kalimutan. Pero walang may tutulong yung mga Facebook influencers doon sa sakit na nararanasan natin. Huwag tayong kumuha ng encouragement doon sa mga sikat na tao na napapanood natin o nakikita natin sa social media na parang tama naman pero hindi naman biblical. At huwag nating lunurin yung sarili natin doon sa mga lyrics ng kanta na lalo tayong nalulungkot, lalo tayong nadadown, lalong nagbo-broken heart lalo tayong nagbo-broken hearted. Bigyan mo ng chance yung mga elders na kausapin ka kung ganito yung sitwasyon mo. If you have pain, if you had bad experiences, give us a chance. Kung mausap ka, kung di man elders, yung kuya or ate mo dito sa iglesia na mapagkakatiwalaan mo, that you know is matured enough na magpapayo sa'yo ng tama. Hayaan mo na tulungan ka namin. Hayaan mo na i-share mo sa amin yung bigat ng pain and bad experiences na nakakabigat sa iyong Christian race. Kapatid, hindi ka nag-iisa dito. Kaya kami nandito para tulungan ka, lalong-lalo na sa ganitong mga sitwasyon. Huwag sanang kailangan ka pang pilitin na makipag-usap sa elder, kailangan ka pang pilitin na magkwento, pero yung nangyayari na pala ay sobrang hirap na, sobrang grabe na, ang hirap ng i-manage. Nandito kami para tulungan ka. Tulungan kang magbuhat at tulungan kang tumakbo. And then there's dreams or mga pangarap natin. Ano yung kadalasang pangarap ng tao? Yumaman or yumaman kasi parang medyo masamang pakinggan eh. Merong mas magandang term doon. Makaahon sa hirap. Top answer. Ding-dong dantes lang. So lahat ng Pilipino siguro ay may pangarap na makaahon sa hirap. Na tama naman, maganda naman. Wala namang mali doon. Pero at what cost? Minsan at the cost of your relationship kay Kristo. At the cost of your Sunday worship na kasama yung kapatiran. Minsan at the cost of your testimony sa ibang tao bilang Kristiyano. Meron pa ang nagsabi, Pastor, babalik na lang ako sa church pag mayaman na ako. Na parang kasalanan ng church kung bakit siya mahirap. Mga kapatid, gusto namin na guminhawa yung buhay nyo at matupad din nyo yung pangarap nyo kung ano man yon. Kung gusto nyo magkapamilya, tumira sa ibang bansa, mag-artista, gusto namin na matupad yung pangarap nyo. Pangarap ko din yun, pero hindi natupad. Gusto namin na guminhawa yung buhay nyo at matupad lahat ng pangarap ninyo. Pero sana hindi yun maging dahilan na maging pangalawa o pangatlo o mawala na si Kristo sa priorities nyo.
So, kailangan bang kasama si Kristo sa mga pangarap natin? No. No. Dahil kung idadagdag mo lang si Kristo sa pangarap mo, pangilan siya? Pagkatapos mong gumraduate? Pagkatapos mong makakatrabaho? Pag may pamilya ka na? Pag nag-retire ka na? Pag mayaman ka na? Tsaka mo na magiging pangarap si Kristo? Kailan? Kailan mo siya magiging pangarap? Pag senior ka na? Pag hindi mo na kayang lumakad? Dapat si Kristo yung una at laging pangarap natin. Si Kristo yung pangarap natin sa sarili natin. Si Kristo yung pangarap natin para sa mga anak natin. Kung ganito yung unang pangarap natin, anumang yaman ang dumating sa atin, walang makakaagaw sa trono ni Kristo sa buhay natin. At kung wala mang yaman yung dumating sa atin, walang makakaagaw sa joy na meron tayo dahil alam natin kung nasa atin si Kristo, nasa atin na yung lahat ng bagay na higit pa sa kahit na anumang yaman na pinagsama-sama dito sa mundo. Because alam natin, we're sure that at the end of the race, kung si Kristo yung pangarap natin, siya yung maghihintay at naghihintay sa atin. Our focus is that everything that makes you look away from Jesus is a potential weight. Everything that makes you look away from Jesus is a potential weight. So we lay aside every weight. We also lay aside the sin which clings so closely. And this is the trap. The trap. Sabi sa verse 4, lay aside every sin which clings so closely. Kung yung mga bagay na parang hindi naman masama ay kailangan nating tanggalin. Yung mga bagay na alam nating masama, sigurado na kailangan nating tanggalin. Kasi ito yung talagang nakakabigat at in worst case scenario, nakakapagpahinto sa ating pagtakbo. O yes, madaling sabihin na i-lay aside yung kasalanan o tanggalin yung kasalanan. Pero I know, mahirap yun gawin. Because the problem with sin is it clings so closely. Hindi naman yan mahirap tanggalin kung hindi yan nagkikling sa atin so closely eh. Yung words na cling so closely, na sa ibang salin, easily ensnares us, which translates sa ancient Greek word na euperistaton, I hope I'm pronouncing it correctly, which can be translated in 4 ways. And one of those ways is the word admired. The reason why it clings to us so closely because we admire some of those sins. And the more we admire sin, the better it clings to us. And that is the Christian trap na nagsimula pa kay Eva at Adan. The fruit looks good. It's admirable. Kaya nila kinain. Si Bathsheba, she was very beautiful. She's very admirable. And maaari mong sabihin, kapatid, yung mga ganyang kasalanan, hindi ko naman yan problema. Hindi ko yan dinadala. Pero kadalasan, may mga kasalanan na hindi mo nga problema, pero meron kasalanan that you really admire. Na dito ka laging nadadapa. Dito ka laging nahihirapan. It clings to you so closely dahil ito yung kasalanan that you really admire. Tulad ng, siguro, masamang bisyo. Well, kaya nga yung tinawag na bisyo kasi mahirap tanggalin. Pagpapatawad, yan. Pagpapasakop sa asawa, pagpapasakop sa church, humility, at marami pang iba. Lahat ng kasalanan na ito ay maaaring mahirap tanggalin sa atin, depende sa kung ano yung pinagdadaanan natin.
Pero ang goal natin is to finish the race that is set before us. Ito yung kalooban ng Diyos para sa atin. To finish the race. At itong mga walang kabuluhang bagay na ito at mga kasalanan na patuloy na nagpapabagal sa atin at nagliliko sa atin sa mga mali-maling daan, ito yung mga kasalanan na if we continue to hold on sa mga bagay na ito, ay patuloy na magpapabigat sa atin. And the heavier it become, the more difficult para sa atin na magpatuloy sa pagtakbo. Mas malulungkot ka. Mas hindi mo makikita yung progress mo sa iyong pagtakbo bilang isang Kristiyano. Feeling mo lagi kang umuulit sa starting line dahil paulit-ulit kang nadadapa sa parehong kasalanan. So anong kailangan sa problem ng kasalanan? Kailangan ng repentance and vigilance. So hindi katulad ng mga weights or pabigat na pwedeng basta-basta lang nating i-lay aside at alisin and then move on na pagkatapos. Ang kasalanan ay nangangailangan ng repentance or pagsisisi. Repentance and vigilance sa paglaban dito araw-araw. Mahirap labanan at tanggalin yung isang bagay that's admirable na gusto mong gawin. Kaya nga ito yung function ng repentance. Para matanggal natin yung maskara ng kasalanan na ang ganda-ganda, na very admirable. Na matanggal natin yung cover na to at makita natin how disgusting, gaano ba nakakadiri yung kasalanan na once in our lives ay we admire. Kaya din mayroong church discipline. At paumanhin kung nasasaktan kayo or masakit yung disiplina, masakit sa inyo, masakit din sa amin. Pero hindi titigil ang church pagdidisiplina hanggang walang repentance kaming nakikita. This is our vigilance. Because we'd rather see you cry here and now than see you cry in hell. And if you don't appreciate that, then maybe this is not the church for you. If you don't like discipline, mahihirapan kayo sa church na ito. That's our vigilance bilang isang iglesia, bilang isang kapatid kay Kristo. So the focus is looking to Jesus. Sabi sa verse 2, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. So looking to Jesus is the most important and most essential part in the race. Most important or most essential part in the race. He is the object of our gaze. So let us look unto Jesus. So nung sinabi dito ng author na look to Jesus, hindi lang niya sinasabi na look to Jesus. Sinasabi din niya na huwag ka nang tumingin pa sa iba. At gusto ko yung salin ng New American Standard Version. Sabi doon, fix your eyes on Jesus or fixing our eyes on Jesus. Hindi lang tumingin, hindi lang ituon yung paningin, kundi ipako yung paningin kay Kristo. Yung Greek word na ginamit dito is aphorontes, which literally means to look away from everything else. Look away from everything else except kay Kristo. So we focus in Jesus. Hindi sa problema o sa mga kabigatan. Huwag din tayong lilingon sa mga kasalanan na dapat ay iniwan na natin. We look away from them. Hindi natin kailangang malaman kung hanggang kailan tayo tatakbo or kung malubak ba yung daan. Hindi natin kailangan tingnan yung mga mabibilis tumakbo o yung mga huminto na sa lugawan. We look to Jesus and we run. Jesus is the author of our faith. Author or founder of our faith.
Founder of our faith. Si Kristo yung founder ng Christian race. Siya yung organizer ng race. At walang kasali sa race na ito na hindi niya kilala. Kaya hindi mo pwedeng dayain yung Christian race. Hindi ko pwedeng mag-Kristyanuhan sa Christian race. Dahil alam ni Kristo yung nasa puso ng isang mananakbo. And it's a good thing. Kasi alam niya kung napapagod ka na. Alam niya kung nahihirapan ka na. Alam niya kung nalulungkot ka. Alam niya kung kailangan mo ng kasama. Alam niya kung ano yung nasa puso mo. Siya ang coach natin sa pagtakbo. That's why we need to listen. Lahat ng coach ng isang sport ay pinapakinggan. At sa pagtakbo natin, Jesus our coach. At lahat ng pinapagawa niya sa atin ay kailangan ginagawa natin. Tulad ng sabi sa Romans 8:28. And then siya yung tubig or energy drink na kailangan natin to satisfy yung uhaw natin at mapawi yung pagod na nararanasan natin sa pagtakbo. John 7:37. At siya din yung emergency team na magtatayo sa atin kung madadapa ka. Nagagamot sa lahat ng sugat na dulot ng ating pagbagsak. Kaya pag nandyan si Kristo sa ating pagtakbo, we're sure na safe yung ating pagtakbo. Safe tayo palagi. And we don't have to worry. We don't need to fear kahit na madilim yung kalsada. Pag tumakbo ka ng umaga o gabi, masyadong maaga, madilim pa, nangyayari yon. Pero pag si Kristo yung kasama mo, kahit gaano pa kadilim yung daan, alam natin na safe tayo. He is the finisher or perfecter of our faith. Perfecter of our faith. Sabi sa Philippians chapter 1 verse 6, He who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. Napaka-comforting nung verse na yon. Puro yung focus nun ay wala sa atin. Siya yung nagsimula, siya yung naglagay sa atin sa race. He will also be faithful na Diyos at tumawag sa atin, na magtatawid sa atin hanggang sa finish line. Ano man yung sitwasyon mo ngayon, and there's no better motivation than malaman natin na may ginagawa ang Diyos to make sure that you finish the race. Kahit na ano man yung pinagdadaanan mo, may ginagawa ang Diyos para matulungan ka or para matapos mo yung race. And then sabi sa text natin, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. There's no joy sa idea ng cross. There's shame, there's pain, there's suffering, and there's death. But never joy when we think about the cross. Na-enjoy ba ni Jesus yung cross? No. Pero tiniis niya yun. He endured the cross. Na-enjoy ba niya yung shame? No. Sabi dito, despising the shame. He despised it. He felt disgusted about it. And yet, he endured it. He endured it for the joy of being seated at the right hand of the throne of God. Sa Apostles' Creed may nakalagay na Jesus descended into hell or to hell. And we don't believe na literal na bumaba si Jesus sa impyerno. Pero yung suffering, pain, death, and all the shame na dinanas niya is like hell. Na parang dumaan or bumaba siya sa impyerno. And sabi sa Daniel chapter 12 verse 2, babasahin ko sa ESV kasi wala ito sa Tagalog na version. Sinabi doon that shame will be an aspect of the terrors of hell. We read Daniel chapter 12 verse 2 says, and many of those who sleep in the dust of the earth, yung mga namatay na, who sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life, and some to shame and everlasting contempt.
So in hell, there's a lot of shame na mararanasan natin kung wala tayo kay Kristo. Pero lahat yon tiniis ni Kristo. Tiniis ni Kristo yung shameful accusation and blasphemy laban sa isang Diyos. Tiniis ni Kristo yung shameful na pag-aalipusta sa Kanya. Tiniis niya yung shameful na suntok, hampas, sipa, at gulpi ng mga tao. Tiniis ni Kristo yung shameful na koronang tinik na ipinatong sa Kanya. Tiniis ni Kristo yung shameful na balabal na pinasuot sa Kanya. Tiniis ni Kristo yung shameful na kamatayan sa krus sa pagdadala ng ating kasalanan at ating kahihiyan na parang impyerno yung kanyang pagpinagdaanan so that you don't have to. This idea of shameful death is a stumbling block sa maraming tao. Pero sa atin, for us, who are called, Christ is the power of God and the wisdom of God. That's the Jesus motivation. The Jesus motivation. Because we always try to look for a good motivation. Sa Facebook, sa social media, sa TV, o sa ibang tao, we always try to look for a way to make us feel good better, to be motivated, to be encouraged. But we don't need a good motivation. What we need every day is a Jesus motivation. We need to be reminded again and again about the gospel. Kung ano yung ginawa ni Kristo. Kung paano niya tayo niligtas. Kung ano yung pinagtiisan niya. Kung gaano yung mga kahihiyan na dinanas niya. Kung ano yung ginawa niya. Para hindi natin danasin yung same na kahihiyan at kamatayan. Kung ano tayo kung wala si Kristo. Kung ano yung meron tayo dahil kay Kristo. We need to be reminded of the gospel. We need to be reminded of the Jesus motivation every day. So we fix our eyes on Jesus. And we don't look because we don't need other motivations except the Jesus motivation. Bilang application, sabi sa Matthew chapter 14 verses 22 to 23. Well, hindi sinabi pero ito yung storya. Ito yung storya dun sa lumakad si Jesus dun sa tubig. Di ba nakita siya ni Pedro. Nakita siya ni Pedro and then gusto ni Pedro na pumunta kay Jesus. And then nung nakatayo na siya sa tubig, nakatingin siya kay Jesus. Pero nung inalis niya yung tingin niya kay Jesus, anong nakita niya? Nakita niya yung malaking alon. Nakita niya yung malakas na hangin na hinahampas yung alon. Nung nakita niya yon, ano nangyari? Lumubog siya. He began to sink. And that's the same thing that will happen sa bawat Kristiyano if we lose our focus or if we look sa ibang mga bagay maliban kay Kristo. We will sink. At kung tayo ay masyado nang nakalubog, baka wala nang makapag-ahon sa atin. Kung mabigat na yung nangyayari at ang bigat na ng mga burdens or kung nalilito na tayo kung saan tayo dadaan, hindi tayo titingin sa sarili nating kakayahan o kahit sa sarili nating kahinaan. Hindi tayo mag-aalibay o magdadahilan kasi hindi ko kaya, kasi mas malakas siya sa akin. Hindi tayo titingin sa laki ng problema o kaya naman sa ating kalaban, gaano man ito kalakas o makapangyarihan. We look up and forward to Jesus, our victorious Savior and our perfect example. We look to Jesus. Sabi ni Spurgeon, never cease to look on Him, whoever looks on you. Never cease to look on Him, whoever looks on you. Number 4, considering His struggle. Sabi sa verse 3, consider Him who endured from sinners such hostility against Himself, so that you may not grow weary and faint-hearted. So meron ditong nangyayaring comparison. So kanina pinag-usapan natin yung mga shame o kahihiyan na tiniis ni Kristo. Ngayon naman yung mga hostility or oppositions
or unfriendliness na tiniis ni Kristo mula sa mga taong makasalanan. And ang hirap unawain yung idea na yung mga taong ililigtas mo ay yung mga same na tao or same people na pumatay sa'yo, nagpahirap sa'yo. Nag-uumpisa pa lang yung kanyang ministry. Gusto na agad siyang patayin. Matthew 26 verses 3 to 4. Yung mga religious leaders are always trying to find a way to trap and embarrass him. Matthew 22:15. Tinawag siyang matakaw, lasenggo, at kaibigan ng mga maniningil ng buwis or kaibigan ng mga makasalanan. Matthew 11:19. He was betrayed by one of his closest disciple for 30 pieces of silver. Matthew 26:14-16. Inalipusta siya at binugbog ng isang tao. Isang tao lang ba? No! Inalipusta siya at binugbog ng napakaraming tao, napakaraming sundalo. Pero hindi siya gumanti. Matthew 27:41-43. At yung kanyang mga kababayan mismo ang sumigaw na, "Crucify him." Luke 23:21. And the word, yung Greek word na nagtatranslate sa consider dito is analogosomai or analogia, which means to calculate, to contemplate, or compare. So to compare, at dahil mahirap nga yung pinagdadaanan ng mga early Christians noong panahon nito, nung sinulat ng author yung book na ito, mahirap yung pinagdadaanan ng mga unang Kristiyano. Kasi sinasabi niya, i-compare ninyo yung mga pinagdadaanan ninyo sa pinagtiisan ni Kristo. Sinasabi niya na bago kayo magreklamo at sumuko sa pananampalataya nyo dahil sa mga struggles na pinagdadaanan ninyo, tingnan nyo muna kung ano yung pinagdaanan na hirap ni Kristo para sa inyo. And for that purpose, lahat yun ay tiniis ni Kristo so that you may not grow weary and faint-hearted. So that you may not grow weary and faint-hearted. Para hindi tayo, o hindi sila, o hindi lahat ng Kristiyano ay panghinaan ng loob o mabalisa. So, ang point niya dito is Jesus faced worse. Higit pa sa kahit na anumang nirereklamo natin sa buhay. Kung mahirap ang ministry mo ngayon, imagine yung ministry ni Jesus nung panahon niya. Kung may nakapagsalita sa iyo at nakagawa ng hindi maganda at hindi mo mapatawad, imagine yung mga tinanggap na salita ni Jesus at yung ginawa ng tao sa kanya. Pero bago siya malagoton ng hininga, sabi niya, patawarin mo, Ama, patawarin mo sila. Dahil hindi nila alam yung kanilang ginagawa. Consider Him. Consider ang Panginoong Hesus sa lahat ng desisyon natin sa buhay. Bago tayo magsalita, bago tayo makitungo, bago natin gawin lahat ng ating ginagawa. Bago tayo magpunta sa church, pag-uwi natin, kung ano yung desisyon natin sa buhay, paano natin paplanuhin yung pamilya natin, paano tayo magiging mabuting asawa. We need to consider Jesus sa lahat ng aspeto ng buhay natin. And bilang conclusion, sa lahat ng iyon, we are motivated para magpatuloy sa pagtakbo. And it's time to run. Kung hindi ka pa tumatakbo, kung iniisip mo na hindi mo kailangang tumakbo, or kung gusto mo na maging part ng isang runner that's running towards Jesus, then this is the time. This is the day na tinatawag ka ng Panginoong Hesus para tumakbo and makuha yung reward ng salvation. Dahil pumutok na yung baril, the gun start has already begun, or the gun has already been shot. Pumutok na ang baril. Tumatakbo na ang karamihan. Yung mga witnesses or mga martyrs, yung mga buhay nila ay dapat na mag-encourage sa atin. At nakatakda na yung layo ng tatakbuhin natin. So nakahanda na ang lahat. So it's time
for us to run the Christian race, magpatuloy sa pagtakbo hanggang makamit natin si Kristo. So we need to lay aside every weight na maaaring makahadlang, makaimpluwensya at makapagpabagal sa atin patungo kay Kristo. Tanggalin natin ang lahat ng bagay na kapagdudulot din sa atin na mahulog tayo sa temptation. Hindi pa nga tayo nagkakasala, pero baka yung bagay na yon is very close doon sa temptation o sa kasalanan na maaari nating kasadlakan. And confess your sins. Confess your sins and weaknesses sa isang matured na kapatid and make yourself regularly accountable sa isa't isa. And lastly, we fix our eyes on the finish line. We fix our eyes on the reward. We fix our eyes sa nag-iisa nating kailangan. We fix our eyes on Jesus. So yung Christian race is not about just being strong, but it's all about focusing sa Panginoong Hesus. Kung titingin tayo kay Kristo, binabago nito yung pang-unawa natin about suffering. Pinalalakas niya yung pananampalataya na kailangan natin so we can continue in this race of faith. Si Kristo ang pinakailangan natin so we can run well and finish well. There's a call to action sa inyong program. And this just, you can do this on your own time. Pero, kung meron kayong maiisip na pabigat or clinging sin, you can prayerfully commit sa Panginoon or commit sa isang kapatiran na mapagkakatiwalaan. Nasasabihin ninyo, kapatid, tulungan mo ako. Gusto kong nang tanggalin or gusto ko nang pagsisihan yung kasalanan na ito. At gagawin niyo yun by looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith. Let's pray. Aming amaming Diyos, maraming salamat po. Maraming salamat dahil hindi kami nag-iisa sa aming pagtakbo bilang mga Kristiyano. Nariyan yung mga salita na laging nagpapalakas, laging nag-encourage, laging gumagabay, at yung mga salita mo na ilaw sa aming daan. Sa gayon, sa aming pagtakbo, ay lagi namin makita si Kristo. Ama, salamat po. Salamat po dahil we're not running in vain. Na merong purpose yung aming buhay Kristiyano. Merong purpose yung aming Christian race. At merong reward, sure reward na naghihintay sa amin. At yun yung aming Panginoong Hesus. Ama, salamat po. Dahil sa lahat ng ito, alam namin na si Kristo lamang yung aming kailangan. Si Kristo lamang yung nag-iisa naming kagalakan. Salamat po, Ama, sa paalala mo sa amin. Nawa, ikaw yung aming napupurihan na parangalan ngayong araw na ito. In Jesus' name we pray. Amen.